Nasa Pinas pa lang ako, madalas na ako makinig sa mga gantong kwento, lalo na sa YouTube. Madami na din akong naranasan pero itong karanasan ko sa Saudi ang gusto kong ikwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ira, isang Pinay nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital dito sa Saudi. Hindi ko ito madalas sinasabi, pero may nakikita ako. Mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Bata pa lang ako sa Pilipinas, alam ko na, may third eye ako. Isang gabi ng duty, may dinalang pasyente sa ER, lalaking nasa 30s. Nakatali ang kamay, may kasamang 2 security. Pawisan, hingalin, at paulit-ulit na sumisigaw. "Nandiyan na siya. Huwag niyo akong iwan." Sabi ng mga doktor, may problema daw sa pag-iisip, halusinasyon, acute psychosis. Kaya agad siyang nilipat sa isolation room habang inaasikaso namin ng vital signs. Ramdam ko na agad ang bigat ng hangin, ibang-iba sa karaniwan, parang may nakatayo sa sulok ng kwarto kahit wala naman. Lumapit ako para tignan siya. Bigla niya akong tinignan, diretso sa mata. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ikaw nakikita mo rin siya, di ba?" Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko pwedeng sabihing alam ko rin. Pero sa gilid ng paningin ko, may itim na figura sa tabi ng pintuan. Matangkad, walang muka. Hindi gumagalaw, naghihintay lang. Ang pasyente, nanginginig na. "Nandyan lang siya, nakatayo, hindi lumalapit, pero ayaw umalis." Lumabas ang doktor. Kailangan magpahinga ang pasyente. Tumango ang lahat, normal na proseso. Pero bago pa siya tuluyang antukin, hinawakan niya ang manggas ng uniform ko, mahigpit. "Miss, pakisabi, wag muna ngayon." Hindi ko alam kung kanino niya sinasabi yun. Pag-epekto ng gamot na itinurok sa kanya, dahan-dahang pumikit ang pasyente. Bumagal ang hinga. Sa monitor, stable. Unti-unting bumalik ang ingay ng ward. Mga yapak, makina, tunog sa nurse station. Pero ako, hindi pa rin makahinga ng maayos. Dahil kahit tulog na ang pasyente, nandun pa rin ang itim na figura. Mas lumapit siya sa kama. Hindi siya nakatingin sa akin, sa pasyente lang. Parang sinisigurado, parang nagbibilang ng oras. Umatras ako ng isang hakbang, napadasal ako sa isip. "Wag muna. Hindi pa." Paglabas ko ng kwarto, sinara ko ang pinto. Pero bago tuluyang magsara, nakita ko ang huli. Nakaupo na ang figura sa tabi ng kama. At doon ko naintindihan ng totoo. Hindi baliw ang pasyente. Wala siyang sakit sa isip. May sumusundo na sa kanya. Hindi ako agad bumalik sa nurse station. Nakatayo lang ako sa labas ng isolation room. Hawak ang chart pero hindi ko mabasa ang kahit isang salita. Ramdam ko pa rin ang presensya sa loob. Parang may malamig na usok na dahan-dahang lumalabas sa ilalim ng pinto. Tahimik ang paligid, pero ang dibdib ko, ang lakas ng tibok. Lumipas ang ilang minuto. Wala namang tunog. Normal ang lahat sa paningin ng iba. Pero sa akin, may countdown. Bumalik ako sa loob para mag-check ng vital signs. Pagbukas ko ng pinto, bumigat ang hangin na parang may humawak sa balikat ko. Nandun pa rin ang itim na figura. Mas malinaw na ngayon. Wala pa ring muka pero ramdam ko ang tingin niya. Ang pasyente ay mahimbing ang tulog. Tahimik ang paghinga. Stable ang monitor. Pero may kakaiba. May ngiti sa labi niya. Hindi masaya,
Hindi rin payapa. Lumapit ang figura sa uluhan ng kama. Dahan-dahan. Sa bawat hakbang, kumikirot ang ulo ko. Parang pinipiga. Gusto kong magsalita, magdasal ng malakas, tumawag ng tulong. Pero walang boses na lumalabas. Sa isip ko lang nasabi, "Hindi pa oras. Please." Parang narinig niya. Huminto ang figura at bumaling sa akin. Wala itong mata. Pero malinaw ang mensahe na hindi na siya mapipigilan. Biglang bumagal ang tunog ng monitor. Hindi alarm. Parang pinipigilan. Napatingin ako sa pasyente. Huminga siya ng malalim. Isang beses tapos wala nang kasunod. Tumakbo ko palabas. Sumigaw ng tulong. Pumunta ang mga doktor at mga nurse. May nag-CPR. Nakatayo lang ako sa gilid. Nanginginig habang ang mga mata ko ay nakatuon sa uluhan ng kama. Doon ko nakita ang huli. Ang itim na figura ay yumuko, parang bumubulong sa tenga ng pasyente. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras at naglaho, parang usok natin na ngayon ng hangin. Isang mahabang tunog ang narinig sa monitor, tapos katahimikan. "Time of death," sabi ng doktor. Hindi niya tinapos ang oras, parang ayaw niyang banggitin. Kinabukasan, normal ulit ang ospital. May bagong pasyente sa silid, bagong ingay, bagong problema. Ang nangyari kagabi, itinuring na sudden unexplained coma. Hindi na nagising ang pasyente. Walang nagtanong sa akin at wala rin akong sinabi. Pero mula noon, may mga pagbabago. Kapag may pasyenteng sinasabing baliw, ako ang unang nakikinig. Kapag may pasyenteng tumitingin sa sulok ng kwarto at sinasabing, "Nandiyan na siya," hindi ko na pinapansin. At minsan sa mga gabing tahimik ang ward, ay nakikita akong itim na figura sa dulo ng hallway. Pero hindi palagi. Nakatayo lang siya, naghihintay ng susunod niyang susunduin. Hanggang dito na lang po. Sana mapili ang kwento ko at masama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat. Magandang gabi pagsapit ng takip silim. Madalas po ako makinig lalo na kapag wala akong duty dito sa ospital. Pero dito ko din mismo naranasan sa ospital na to ang ikikwento ko. Ako nga po pala si Mariel, isang Pinay nurse na bagong salta sa Saudi. Unang linggo ko pa lang sa trabaho nun. Sabik at kinakabahan. Lahat bago. Ang ospital, ang wika, ang lamig ng gabi sa lugar na yon. Kaya nang sabihing may bakanteng apartment sa likod ng mismong ospital kung saan karaniwang nag-i-stay ang mga nurse, hindi na ako nagdalawang isip. Malapit kung saan ako nagjo-duty at pansamantala lang. Ang hindi ko alam, may dahilan kung bakit bakante ang silid na ibinigay sa akin. Unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaiba. Tahimik ang paligid. Maliit lang yung apartment. Isang kama, mesa, kabinet at banyo. May bintanang nakaharap sa likod ng ospital. Tanaw ang ilaw ng emergency room na hindi namamatay kahit madaling araw. Bandang 2:00 ng umaga, nagising ako sa mahinang paulit-ulit na tunog. Parang kaluskos ng tsinelas sa sahig. Una, inisip ko lang na galing sa itaas o sa katabing unit. Pero naalala ko, ako lang ang naka-check-in sa floor na to. Umupo ako sa kama, nakikinig. Tumigil ang tunog. Huminga ako ng malalim at humiga ulit. Maya-maya, may malamig na dumaan sa paahan ko. Parang hangin na hindi galing sa aircon. Tumayo ang balahibo ko. Tumingin ako sa paa ko. Walang anuman. Pero ramdam ko pa rin ang lamig. Gumagapang paitaas.
Tapos biglang kumalabog ang pinto ng banyo. Napatalon ako sa kama. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang cellphone. Binuksan ko ang flashlight at dahan-dahang lumapit. Bukas ang ilaw sa banyo. Sigurado akong pinatay ko yon bago ko pumunta sa kama. Sa salamin, napansin ko ang bakas ng palad. Hindi malinaw, parang pinunasan ng madalian. Nanginginig na ako. Pinunasan ko ang salamin. Pero nang umatras ako, bumalik ulit ang bakas. Mas malinaw na ngayon. Mas malaki kaysa sa kamay ko. Pagbalik ko sa kama, may amoy ng gamot sa hangin. Yung amoy na pamilyar sa ward kapag may pasyenteng malubha. Kasunod nun, mahina pero pilit na paghinga. Parang may hirap huminga sa loob ng kwarto. Hindi ko makita kung saan galing pero ramdam ko. Hindi ako mag-isa. Sa gilid ng mata ko, may anino na gumalaw malapit sa bintana. Nang tumingin ako ng diretsyo, wala naman. Pero sa salamin ng cabinet, may refleksyon ng babaeng nakaupo sa kama ko. Nakatalikod, nakaputing gown na parang hospital gown. Napasigaw ako, pumikit ako at nagdasal ng tuloy-tuloy hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako at sumikat na ang araw. Kinabukasan, para akong multo sa duty. Maputla, walang tulog. Napansin yun ng isang senior nurse. Tinanong niya kung saan ako naka-assign na apartment. Nang sinabi ko ang numero ng silid ko, bigla siyang natahimik. Hindi ba sinabi sa'yo? Sabihin ng alin? Sagot ko. Doon ko nalaman ang totoo. Isang nurse ang namatay sa silid na yon. Ilang buwan na ang nakalipas. Bigla ang nag-collapse matapos ang mahabang duty. Doon mismo sa kama na hinihigaan ko. Doon siya huling humiga. Matapos yun, may mga reklamo na ilaw na kusang bumubukas raw, banyo na may bakas ng kamay, at mga tunog sa 10 oras ng gabi. Kaya walang tumatagal sa silid na yon. Nang araw ding yun, inilipat agad ako ng room sa ibang building. Mas maliwanag, mas matao. Nung sumunod na gabi, mahimbing akong nakatulog. Walang kahit anong tunog at wala na akong naramdaman. Nandito pa rin naman ako sa ospital na to, pero mas payapa na ako sa bago kong tinutuluyan. Magandang araw, Sir Dave. Nag-email ako dahil napakinggan ko yung kwento mo tungkol sa ospital sa Saudi. May naranasan din po ako. Dahil dito din po ako nagtatrabaho sa Saudi at sana po mapili. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Darwin. Janitor sa isang ospital sa Saudi. Tahimik lang ang trabaho ko. Linis ng hallway, map ng sahig, punas ng pader na parang hindi na uubos ang dumi. At sanay na rin ako sa amoy ng disinfectant tuwing madaling araw. Pero may isang gabi na hindi ko makalimutan. Lumaki ako sa probinsya. Doon, hindi lang basta sakit ang pinaniniwalaan. May mga bagay na hindi nadadaan sa gamot. Kaya noong gabing yun, alam kong may mali. May pasyente sa dulo ng ward. Tahimik ang mga doktor. Sabi nila, inatake lang daw. Bigla ang panghihina. Naka-monitor, naka-oxygen. Wala namang sugat. Wala ring malinaw na dahilan. Pero habang nagmamap ako malapit sa kama niya, nakita ko ang hindi nila napansin. Hindi siya nakapikit ng maayos. Dilat ang mata. Pero parang may ibang nakatingin sa loob. Ang paghinga niya, putol-putol. Hindi dahil sa makina, kundi parang may pumipigil. Sa bawat hinga, may mahinang ungol na hindi tunog ng sakit, kundi pilit na pagpigil. Tumigil ako sa paglinis
Sa gilid ng kama, biglang bumaba ang lamig. Yung lamig na hindi galing sa aircon. Kumapit sa balat ko, diretso sa batok. Sa ilalim ng ilaw, nakita ko ang anino niya sa kurtina. Gumagalaw kahit hindi siya gumagalaw. Lumapit ang isang doktor, inayos ang linya. Tinignan ng monitor. Normal, sabi niya. Gusto ko magsalita. Gusto kong sabihin na hindi ito atake. Na may ibang nakadikit sa pasyente. Ramdam ko yon. Tulad ng mga kwentong naririnig ko noon sa baryo kapag may sinasapian. Pero ospital ito. Agham ang pinaniniwalaan. At janitor lang ako. Kaya tumahimik ako. Habang nagpapatuloy ako sa paglilinis, narinig ko ang mahinang bulong. Hindi galing sa bibig ng pasyente, kundi parang sa loob ng ward. Hindi ko maintindihan ang salita, pero malinaw. Ang bigat ng hangin, parang may nakikipagbuno na hindi ko nakikita. Biglang umangat ang katawan ng pasyente, konti lang, parang hinihila sa dibdib, tapos bumagsak ulit. Nagkatinginan ang mga nurse, may kumalabog na tunog sa monitor. Tapos naging isang tuwid na linya. Nagkagulo. CPR. Tawag ng pangalan. Ilang minuto ang lumipas na parang naging oras. Sa huli, tumahimik ang lahat. Sinabi ng doktor, "Cost unknown." Ako, alam ko. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako sa trabaho. Inilabas ko ang map at nilinis ang sahig sa tabi ng kama. Tahimik na ulit ang ward. Wala na ang lamig, wala na rin ang bigat. Parang may umalis. Habang pinupunasan ko ang huling marka, napansin ko ang kortina. Hindi na gumagalaw ang anino. Normal na ulit ang ilaw. Normal na ulit ang gabi. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nagtanong. Nagpatuloy lang ako sa paglilinis. Sa ngayon po, nandito pa rin po ako. At pag may mga kakaibang bagay akong napapansin, hinahayaan ko na lang. Dahil hindi ko naman trabaho yun. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Kim, isang Pinay nurse na halos 2 taon nang nagtatrabaho dito sa ospital sa Saudi. Sanay na ako sa night duty, sa katahimikan, sa ilaw na hindi pinapatay, at sa pakiramdam na minsan, mas marami pang gising na kaluluwa kesa tao. Pero noong inilipat ako sa bagong nurse station sa 4th floor, doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Unang linggo ko pa lang doon, mas tahimik ang 4th floor kumpara sa dati kong pwesto. May mga oras na bawal na halos ang paglabas ng pasyente sa hallway, lalo na kapag madaling araw. Karamihan tulog na, naka-observe o mahigpit ang bantay. Kaya malinaw sa amin, walang dapat gumagala sa hallway bandang 2:00 pataas. Unang gabi, busy ang mga kasama kong nurse sa loob ng station. Ako ang naiwan sa labas. Habang naglalakad ako pabalik sa nurse station, may nakita akong lalaking dumaan sa dulo ng hallway. Matangkad, naka-hospital gown. Mabagal maglakad, parang pagod na pagod. Huminto ako. "Sir, bawal pong lumabas sa hallway," sabi ko. Hindi siya lumingon. Tuloy-tuloy ang lakad niya, papunta sa fire exit. Hindi rin siya mukhang nagmamadali. Sinundan ko siya ng tingin hanggang mawala siya nung pagliko niya. Medyo nainis pa ako. Akala ko pasaway na pasyente lang. Bumalik ako sa station at sinabi sa kasama ko, "May gumagala sa hallway. Pakicheck naman." Nagtinginan sila. "Ha? Wala namang naka-admit na pwedeng maglakad-lakad ngayon ah." Pinuntahan namin ang hallway. Walang tao.
Tahimik, malamig, at sarado ang fire exit. Binaliwala namin, baka pagod lang ako. Pero kinabukasan, bumalik siya. 3:00 ng madaling araw. Mag-isa na naman ako sa hallway. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ko siyang nakita. Dumaan siya sa harap ko. Mga 5 metro ang layo. Nakayuko ang ulo. Mahaba ang manggas ng gown. Parang tinatago ang kamay. Napansin ko ang paa niya. Hindi ko marinig ang yapak. Tinawag ko ulit siya. Wala pa ring sagot. Nang lumapit ako, bigla siyang nawala. Parang nilamon ng ilaw sa dulo ng hallway. Nanlamig ako. Pagbalik ko sa station, tinanong ko ang nurse kung may lalaking pasyente na ganon ang description. Nag-check siya ng census. Umiling. Wala. Lahat ng pasyente sa 4th floor naka-bed rest. Matapos yun, madalas ko na siyang makita. Laging madaling araw. Tapos laging mag-isa ako. At laging tahimik ang buong palapag. Hindi siya kailanman lumapit. Lakad lang, paulit-ulit. Parang may hinahanap o may binabalikan. At sa bawat pagdaan niya, mas mabigat ang pakiramdam ng hallway. Parang humahaba, parang bumibigat ang hangin. Sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito normal. Hindi na ako mapakali matapos ang ika-4 na gabi. 3:00 na naman ang madaling araw. Tahimik ang nurse station. Ang mga kasama ko nasa loob. Abala sa charting at gamot. Ako lang ang lumabas para mag-rounds. Sa bawat hakbang ko sa hallway ng 4th floor, parang humahaba ang distansya. Parang mas lumalayo ang dulo kahit ilang metro lang naman. At doon ko siya muling nakita. Mas malapit na ngayon. Nakatayo siya sa gitna ng hallway. Naka-hospital gown pa rin. Pero mas malinaw na ang muka. Maputla. Parang walang tulog ng matagal. Hindi siya gumagalaw. Parang hinihintay lang na mapansin ko. Huminto ako. Hindi ko na kayang magsalita. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Walang tunog ang bawat takbang. Ramdam ko ang lamig na sumusunod sa kanya. Nang magkasalubong ang tingin namin, may biglang bigat sa dibdib ko. Parang may ipinasok na hangin na hindi akin. Huminto siya 1 hakbang ang layo at doon niya binuka ang bibig. Walang lumabas na tunog pero may pumasok sa isip ko. Hindi salita kundi alaala. 1 kama, 1 monitor, 1 mahabang gabi. 1 pasyenteng hindi na napuntahan agad. 1 lalaking paulit-ulit na tumatawag ng nurse pero walang dumating. Napaatras ako. Hindi ko kasalanan. Bulong ko. Kahit alam kong hindi naman ako ang nandun noong gabing yon. Tumagilid ang ulo niya. Parang nakikinig. Tapos dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa kwartong nasa dulo. 1 silid na matagal ng bakante. Sumunod ako kahit nanginginig. Pagbukas ko ng pinto, wala na siya. Pero sa kama nakita ko ang hindi ko inaasahan. 1 lumang chart. Nakalimutang alisin. Pangalan ng pasyente. Petsa. Siya ang lalaking namatay. 2 buwan na ang nakalipas. Cardiac arrest. Madaling araw. Sa 4th floor. May note sa baba. Patient attempted to call for help. Napaupo ako sa gilid ng kama. Doon ko naintindihan kung bakit palakad-lakad siya tuwing madaling araw. Hindi siya gumagala. Bumabalik siya sa oras na walang dumating. Kinabukasan, kinausap ako ng head nurse. Tahimik lang siyang nakinig habang kinikwento ko ang mga nakita ko. Hindi siya nagtanong ng detalye. 1 tanong lang ang sinabi niya. Gusto mo bang bumalik sa dati mong nurse station? Tumango ako agad. Paglipat ko, hindi ko na siya muling nakita. Hindi na rin ako nag-round sa 4th floor ng madaling araw. Pero minsan kapag dumadaan ako doon para maghatid ng chart,
Ramdam ko pa rin ang lamig sa hallway. Sandaling bumibigat ang hangin, tapos mawawala. Hanggang dito na lang po. Salamat. Tawagin niyo na lang akong Nurse Lori. Isang Pilipina nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Riyadh. Sanay na ako sa mga night shift, sa amoy ng disinfectant at sa katahimikan ng pasilyo tuwing kalagitnaan ng gabi. Pero noong isang duty ko, may nangyari na hindi ko makalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang pag-usapan kapag naiisip ko. Gabi yun ng Huwebes at ako lang ang naka-duty sa Medical Ward B. Karamihan sa mga pasyente ay tulog na. Habang nagra-rounds ako, napansin kong may isang pasyente sa pinakang dulo ng kwarto, ang room 314, na hindi ko na maalala sa listahan. Bukas ang ilaw sa loob. Nakita ko sa may bintana ang isang lalaking nakaupo sa kama, naka-hospital gown, payat at may nakasabit na dextrose sa kamay. Paglapit ko, ngumiti siya. "Ma'am, pwedeng palitan niyo po yung saline ko. Parang huminto na yata." Mahina ang boses niya, parang pagod na pagod. Tinignan ko. Totoo nga, halos wala nang tumutulo. Sinabi kong babalikan ko siya saglit para kumuha ng bagong set ng fluid sa stockroom. Pagbalik ko, nakatulog na siya. Parang himbing na himbing. Nilagyan ko ng bagong dextrose at inayos ang linya. Habang ginagawa ko yun, napansin kong malamig ang kamay niya, pero inisip kong baka dahil lang sa aircon. Pagkatapos, isinulat ko na sa chart. Pagbalik ko sa nurse station, napansin kong may kakaiba sa patient log. Sa room 314 ang nakalagay, vacant. Patient expired 2 days ago. Natahimik ako. Hindi ako makagalaw. Inulit ko ang pagbasa. Pareho pa rin. Agad kong tinawagan ng charge nurse at tinanong kung sino ang naka-assign sa room 314. "Lori, bakit mo tinatanong yan? Walang pasyente doon. Matagal nang bakante yung kwarto. Isinara nga namin dahil doon namatay yung pasyente noong isang gabi." "Pero ma'am, may tao rin ngayon. Nakita ko. Kinausap ko pa nga eh." Tahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niyang, "Lori, lumabas ka riyan ngayon din. Huwag kang titingin sa bintana." Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Sa paglabas ko ng room 314, ramdam ko ang malamig na hangin na parang galing sa loob. Paglingon ko, nakita ko sa salamin ng bintana ang lalaking pasyente. Nakatingin sa akin. May ngiti pa rin pero ngayon, may bakas ng dugo sa hospital gown niya. Paglingon ko ulit sa kwarto, wala na siya. Pati ang kama, walang laman. Tinawag ko agad ang isa pang nurse at nang balikan namin, nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Sa sahig, nakita ko nakakalat ang saline bag na inilagay ko. Tuyo na at parang matagal nang ginamit. Sa mga sumunod na gabi, tuwing 2:43 AM, palaging nag-iilaw ng kusa ang room 314 kahit wala namang pasyente. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ako mapakali. Kahit sa bawat takbang ko sa hallway, parang may malamig na hangin na sumusunod, lalo na tuwing dadaan ako sa tapat ng room 314. Kahit sarado na yon, ramdam ko ang presensya ng kung sino mang naroon noong gabing nakausap ko. Isang linggo ang lumipas. Night shift ulit ako. Habang nagra-rounds, biglang nag-brown out. Lahat ng ilaw sa ward ay namatay, maliban sa isang silid. Room 314.
Bukas ang pinto. Kinabahan ako, pero hindi ko kayang baliwalain. Dahan-dahan akong lumapit, dala ang flashlight. Sa loob, nakita kong muling nakaupo sa kama ang lalaking pasyente. Parehong-pareho ng itsura niya noong unang gabi. Payat, may nakasabit na dextrose. Pero ngayon, bakas na ang dugo sa kanyang dibdib at may malaking sugat sa tagiliran. Salamat, nurse. Naibalik mo ang dextrose ko kahit wala na akong buhay. Napaatras ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Parang nanigas ang katawan ko. Unti-unti siyang tumayo, papalapit sa akin. Walang tunog ang mga hakbang, pero ramdam ko ang tunog ng heart monitor sa loob. Hanggang sa tuluyang huminto. Lumapit siya sa akin at marahang inilapit ang malamig niyang kamay sa balikat ko. Sabihin mo sa kanila hindi ko kasalanan. Hindi ko sinasadya yung aksidente. Bulong niya. At tuluyan siyang naglaho. Naiwan lang sa sahig ang ID bracelet niya. May pangalan, Hasan. Ang pasyente raw na namatay sa room 314 matapos sumabog ang oxygen tank 2 gabi bago ko siya nakita. Pag-alis ko ng silid, biglang bumalik ang kuryente. Lahat ng ilaw sa ward ay muling nagliwanag. Nang silipin ko ulit ang room 314, sarado na ang pinto at sa loob ay walang laman. Wala na ring kama. Dinala na pala ito ng maintenance team noon pa, ayon sa record. Ibig sabihin, wala talagang kama ron noong gabing nakita ko siya. Kinabukasan, ipinaalam ko sa supervisor ko ang nangyari. Sabi niya lang, si Hasan laging humihingi ng tawad bago siya namatay. Baka gusto niya lang marinig ulit. Pero simula noon, Sir Dave, hindi ko na muling nakita ang kaluluwa ni Hasan. Tuwing dumadaan ako sa room 314, tila wala na ang bigat at lamig sa paligid. Tahimik na ulit at payapa. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang nurse. Naging mas mahinahon ako, mas marunong makinig sa mga pasyente. At sa bawat paglagay ko ng dextrose sa gabi, palagi kong naaalala ang boses ni Hasan. Salamat, nurse. Mula noon, naging payapa na rin ang bawat gabi ko sa ospital.